Tuloy ang trabaho ng mga mambabatas ngayong weekend. Bukas na kasi sisimulan ang bicameral conference deliberations sa 2026 national budget. Matapos maurong ang schedule na noong Huwebes pa sana sinimulan. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, unang in-schedule nga itong BICAM December 11 hanggang 13. Tapos nausog ng 12 to 14. Pero ngayon, hindi ulit natuloy ang pagsisimula nito. Ano raw ang dahilan dito nga sa pag-uusog ng BICAM schedule? Cheryl, sa isang online na press con, ibinahagi ni Finance Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian na kinakailangan para ayusin yung matrix, i-reconcile yung nilalaman ng proposed 2026 national budget mula sa bersyon ng Senado at saka ng Kamara. Dahil din daw sa mga transparency effort na isinasagawa ngayong Kongreso, kasama na dyan yung pag-establish ng technical working group, yung pagpiprint ng mga dokumento na may kinalaman dito sa panukalang pondo para mabusisi talaga, kaya kinakailangan pa ng kaunting oras. Kaya imbes na dapat ang start December 11 to 13, nausog siya ng 12 to 14. Pero so far, ang schedule ngayon, mangyayari ang BICAM simula bukas, December 13 hanggang Linggo. Pero ang sabi ni Senator Sherwin, kung sakali raw na hindi matatapos over the weekend o hanggang Sunday, pwede pa naman daw mag-extend until Monday, December 15 at hindi pa rin naman daw nito maaapektuhan kahit papaano yung natitirang hakbangin mula sa BICAM, sa ratification at sa pagpapapirma ng 2026 national budget by December 29. Cheryl. Si Senator Jinggoy Estrada nag-withdraw bilang miyembro ng BICAM Conference Committee. May balita na ba kay Senator Bato de la Rosa na hindi rin umattend ng budget defense para sa ahensyang hawak niya? Cheryl, hanggang ngayon wala pa, pero ang sabi ni Senator Sherwin, staff to staff may coordination naman daw yung mga impormasyon na may kinalaman dito sa panukalang pondo. Nire-relay pa rin naman daw ito sa staff ni Senator Bato. Pero so far wala rin daw communication whatsoever between the senators and Senator Bato mismo. So still, mareretain pa rin siya at umaasa si Senator Sherwin na dadalo personal, physically, itong si Senator Bato sa BICAM this weekend dahil hindi raw pwede na yung mga miyembro ng BICAM Conference Committee pupunta o dadalo sa pamamagitan ng online platform. So umaasa pa rin naman si Senator Sherwin. Pero for the case of Senator Jinggoy, since nag-withdraw siya, tanggal na siya sa listahan ng mga miyembro ng BICAM at wala naman daw papalit. Kung sino pa rin nananatili sa listahan, which are yung designated members bilang subcommittee, vice chairman ng Senate Committee on Finance, sila pa rin ang mananatili na pupunta sa BICAM. Cheryl. Ano ang rason bakit nagbitaw si Senator Jinggoy? Wala pa rin, Cheryl, binibigay na dahilan mula nung ni-raise ito or inilahad sa plenary floor ni Majority Floor Leader Senator Mig Zubiri. Basta sinabi lang na request na raw ng withdrawal itong si Senator Jinggoy bilang miyembro ng BICAM Conference Committee. And so far doon sa plenaryo, wala namang naging paglaban. Mula dito, tinanggap naman ng floor leader yung kanyang withdrawal at sabi naman ni Senator Sherwin, all systems go pa rin naman daw sa BICAM, hindi naman daw naapektuhan kahit papaano yung mga representasyon mula sa Senado. Cheryl. Sa isusulong na panukalang pondo, mayroon na bang specific budget item para sa ICI? So far, Cheryl, pagdating sa 2026 kasi wala pa. Pero yung pondo naman daw kasi na ito, kinukuha naman daw sa Office of the President at so far, sapat pa naman daw ito kung sakaling kailangan pagkuhana. That's over 27 billion pesos. Pero kung sakali man na magkakaroon, madali pa rin naman daw yung tignan para sa susunod pang taon. Pero for the year 2026, walang specific budget item, to be specific, para sa ICI. Pwera na nga lang kung kukunin ito sa budget ng Office of the President. Cheryl. Oh, pero di ba pag nakabuo na ang Independent People's Commission, kailangan magkaroon sila talaga ng sariling budget? Hindi ba ganoon yun? Oo, Cheryl, yung sa ICI, ito yung walang specific budget item pa. Pero pag ang IPC naman, o yung Independent People's Commission, pag nabuo na ito next year, pwede raw kunin ang pondo na kakailanganin nito mula sa contingency fund. Pero yun yung inaantabayanan natin kasi pasado na on second reading itong Senate bill nga ni SP Tito Soto na isusulong na buuin ang IPC. So kung sakali man daw na mabuo talaga siya early quarter next year, meron namang contingency fund na maaaring pagkuhanan para pondohan itong IPC. Cheryl. So tuloy na talaga ba bukas yung mangyayaring BICAM?
So far, oo, tuloy na raw, Cheryl, bukas, even yung live streaming at hindi papayag ang mga senador na hindi raw ito ila-live stream. Pero so far, ang information na nakuha natin, wala pa kasi yung final guidelines nila, especially para sa media na pupunta o kaya naman sa mga CSO na nais na tutukan nito. Pero maaari raw tutukan ng lahat via live stream itong isasagawang BICAM. Wala raw mangyayari na off the table, lahat daw on the table. At meron din namang daw resolution ang House, though hindi siya na sinasabing na isinusulong din na i-live stream ang BICAM. So sa kabila ng may mga kuro-kuro na may ilang kongresista raw na lumalabas na tutol dito sa pagla-live stream, sabi naman ni Senator Sherwin, tuloy ang pagla-live stream at hindi naman daw sila papayag na hindi ito mangyayari. Lalo pa, ito ang unang pagkakataon na i-live stream at gagawing open sa public ang BICAM, kaya hindi sila papayag na hindi ito mangyayari. Sheryl. Anong oras inaasahan magsisimula ito? Sa huling detalyeng nakuha natin muna kanila SP Soto, around 9 a.m. magsisimula sa PICC ang BICAM bukas ng umaga. And then, one to sawa din yan. Maaaring dahil sabi nila, systems go, times 3 na raw yung effort nila. At dahil limited din yung oras at panahon na meron sila, may schedule din silang sinusunod. So, maaaring one to sawa ang gagawin nilang BICAM. Pero again, kung kakailanganin raw mag-extend, sabi ni Senator Sherwin, pwede naman daw until Monday. Pero as much as possible, tatapusin na nila within those days lang itong BICAM para umabot pa. Kasi ang gagawin din nila, Sheryl, doon sa ratification, yung full enrolled bill, lahat daw na magra-ratify nito, yung mga kongresista, yung mga senador, full copies ang meron sila para mas mabusisi pa. Dahil for example, kung meron daw mga allocables o yung mga blankong item, for the case of Senator Sherwin, hindi raw siya pipirma sa mga blankong item na to. And yun yung kahalagahan. Kaya kailangan pa ng oras para after nitong BICAM, ma-print nila yung full copies ng enrolled bill para pagdating ng December 22, yung ratification ng enrolled bills, mas nabusisi na talaga ng lahat. At wala na magiging question dito para pagdating ng December 29, pag pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos yung 2026 national budget, narepaso na raw talaga ito at wala nang questionable. Sheryl. Maliban doon sa mga magiging sa miyembro ng BICAM committee, ay sino pa ang inaasahang naroon? Mayroon bang mga outsider na mag-observe na papayagan Sheryl, nila? Yan yung inaabangan natin kasi sabi kanina ni Senator Sherwin, so far, yung mga senador at kongresista lang daw ang maaaring pumasok sa venue ng BICAM. For the case of the media na magko-cover dyan, since naka-livestream din siya, ang inaabangan natin is yung magiging pwesto for gallery viewing, yung live streaming na areas ng mga media. Pero for the case of the CSOs, yung mga civil society organization na nais magpa-unlock din ng kanilang mga komento, ng kanilang opinion, yan yung hinihintay nating final guidelines. Pero ang sabi rin ni Senator Sherwin dito, maaaring i-view ng mga CSO o kahit daw ng normal na o ordinaryong Pilipino ang BICAM sa pamamagitan ng live streaming efforts across multi-platforms. Sheryl. Mary Mon, isa raw sa Christmas wishes ni Pangulong Bongbong Marcos ay good budget. Ano naman ang tugon ng Senado rito? May bibigay ba ang wish ni PBBM? Oo, Sheryl, sabi kanina ni Finance Committee Chair, Senator Sherwin Gatchalian, ito na raw yung kanyang Christmas gift, pamasko niya na raw ito, yung good budget, yung malinis na budget, na wala na raw flood control projects, wala na raw maanumalyang paggamit ng pondo, yung sinasabi niya nga, yung mga blanco raw na item, hindi na rin nila pipirmahan nito. Kaya ito yung sinisiguro niya, na ito plus yung transparency efforts, yung pag-upload daw ng mga dokumento, yung mga transcript ng mga hearing, ng budget defense, and lahat ng bersyon from the Senate to the House na uploaded sa transparency portal, ito na raw yung efforts na kanilang ginagawa para masiguro na bago matapos ang taon, magsisilbing regalo na raw para hindi lang sa Pangulo, tsaka sa mga, kundi para sa mga ordinaryong Pilipino, yung malinis na 2026 national budget. At hopefully daw, mag-follow through na ito sa mga susunod pang taon. Sheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Mary Mon Reyes.